Kayo ba ay handa na? Are you ready to rumble? Grabe grabe. Gusto kong sanayin yan. Practicein. Ako ang mag-host. Gusto ko yan, gusto ko. Sige. Halimbawa, tayo daw ay nandun na sa sa ring. Yan na. Ito. Ready. Ito. Wait lang, chotomate. Are you ready to rumble? Ayan, gusto ko yan. Ayan. Sana talaga magkatuluyan to. Na makaganti naman kahit konti. Hindi. Makaganti na kasi ito mga nakaraang araw nag-absent tayo sa social media at least kung magkakaroon tayo ng mga ganyan topic hindi maganda ilalive natin nandito makabawi. Yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman ayun naman sa sama ng isip ninyo anyway, sana talaga matuloy po yung inaantay nating title bout. May mga ganyan ba tayo Hindi, alam mo kasi mga kababayan, it's about time, di ba? Kasi alam naman natin, hindi patas, di ba? Hindi patas ang eksena pagka ang lalabanan natin yung legal na bagay. Hindi, alam mo naman lugi-lugi tayo ngayon kasi itong nangyayari sa bayan natin talaga nga namang alam mo yun, medyo lugi. Pag oposisyon ka talagang dali ka Kaya nga ngayon maganda ito po may gumawa po nito, sinend sa atin. At ito ipapaskill ko na dito ayan Abangan natin yan Ang ganda siguro ng mga mangyayari dyan At least makikita na natin ang napakaraming tato ni Baste. Ay! Ang talap! Ang talap! Di ba? Kaya lang, pwede ba naka-t-shirt na lang si Torre? Gago! Kasi medyo parang hindi ko ma-imagine Parang yun. Di ba? Alam naman natin, ang kahawig ni Torres, si Diwata, di ba? Para mai-imagine mo, si Diwata hindi nakadamit Pangit naman tignan, pagkagayon. Di ba? Anyway, eto na nga po. Ano ba pinagsasabi mo, Banat Bay? Hindi, kasi nga, nung isang araw, naghamon si Baste. Ang dami niyang komento na binitawan dito kay kay Torre, di ba? So, ngayon, ang dami ngayon binitawan ni Baste na banat kay Torre. At ang narinig lang ni Torre, ang narinig lang ni Torre ay yung paghahamon ni Baste na suntukan. Ang daming banat ni totoo yan. Ang daming banat ni Torre ni Baste kay Torre, pero yung suntukan lang ang kanyang sinagot. Ito nga yung sagot ni Torre. Pakinggi ha. Pakinggan natin itong paano ako feeling ko napikon si Torre. Hindi, feeling ko lang Feeling ko napikon si Torre kaya siya sabi niya, sige na nga, suntukan na nga. Sabi ko, yan ang tinatawag na dahil sa sabi nga nila, pag ikaw galit, pag ikaw ay may hindi po tama ang iyong kalagayan emotionally, huwag ka magdidesisyon, baka ikapahamak mo yan. Baka mamaya basag na nga yung mukha mo, babasag pa. Di ba? Panoorin natin ito. Tingnan ninyo ha. Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Mga urot talaga kayo Pero tama. Ano sabi niya? Mga urat talaga kayo? Tama ba yun? Tama ba yun narinig ko na mga urat talaga kayo? Hindi ko masyado malabo yung pagkasabi niya. Dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for
to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday Ayun. sa Araneta. Agad-agad. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round may mag-sponsor. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang... Yun, 12 rounds. Pero sir, ang tanong natin dyan, ito tanong ko lang naman, aabot ba kayo ng 12 rounds? Ha? Sabi nga nung isang post na nakita ko, unang round pa lang, tapos na, di na kaya. Second round, di na kaya. 12 rounds pa kaya. Sa tingin ninyo, fearless forecast, hanggang anong ilang rounds lang ito si Torre? Kung ilalabang kay Baste. Hindi ako sana talaga, ito, I mean, maaring nakakatawa ho ito, pero sabi ko nga, grabe, no? Si Torre mapagpatol din talaga eh. Wala din eh. Hindi, pero alam mo, Torre, hinamong ka ni Jay Guevara, kayo na lang dalawa daw. Sino mas gusto ninyo? Si Baste o si Jay Guevara na lang pumatol dito kay Torre? Ako, mas gusto ko si Jay Guevara. Pero sir sana mas maganda mas maganda, walang gloves. Yung MMA style. Yung talagang MMA, alam niyo siguro MMA, di ba? Yung may kasamang sipa, wrestling, lahat. Mix. Martial arts. Kaya nga MMA eh. Tapos walang gloves. Talagang nakapaalang. Anyway, maganda yan para at least magkaalaman talaga kung sino ang matikas. Wag na yung boxing na may gloves. Wala yun. Bado yun eh. Pang kay Pacquiao lang yun eh. Okay kay Pacquiao yun kasi alam naman natin professional boxer si Pacquiao, di ba? So okay ang boxing na ganyan, di ba? Pero pagka yung mga hamon ng ganyan, dapat MMA style yan. Walang referee. Nasa loob lang kayo. Bahala kayo. Iwan kayo dyan. Sana ganun, di ba? MMA style, hindi yung merong may dala-dala kayong tapos pwedeng magtapon ng towel pagkatalo na. Sana walang ganun. Sponsor, marami tayong may raise na pondo. Sir, can you give us a background? Ang hilig talaga nito siya sa pondo, no? Si Torre, no? Hilig talaga niya sa pondo. Basta pera pinag-usapan, parang ang bilis niya, no? Pondo kaga. Hindi, ang tuloy ng ang pag-iisip niya eh. Tara, gawin natin to tapos mag-raise tayo ng funds. Alam mo ko ako sa'yo, magpasulisit ka dun sa mga vlogger na magaling magpalusulisit. Siya, paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. Yan. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Pinapatulan, I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Naks naman. Parang good boy pa dating niya ngayon. Galing! Galing mo! Basta walang bodyguard, Baka mamaya, dala mo yung buong departamento ng PSG mo, ay ng mga PSPG mo. Dapat walang bodyguard. Walang ganun. Talagang iwan lang lahat ng baril sa labas. Iwan ang lahat ng tauhan sa labas. Audience lang, ikaw at si Basti lang. Walang bodyguard. Kasi alam naman natin, hawak ni Torre ang lahat ng kapulisan, di ba? Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Gano'n ka seryoso, sir? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman. Pangako mo yan, Sir, pangako mo yan. Baka biglang umatras ka kasi alam mo, may iba na naghahamon sa'yo ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung naghahamon, Pagmumukha nito, kahit basagin mo, walang kwenta eh.
Basag na talaga eh. Well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Pero sir, kailangan mo mag-practice. Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Chip, fearless sport. Tinatawanan ka nung balalay mo sa likod. Sir, tinatawanan ka ng mga balalay mo sa likod. Fearless sport ka. Ilang round? 12 rounds para marami tayong Hindi nga yun ang tanong, fearless forecast. Ilang rounds? Ibig sabihin nun, sir, ang tanong, ito naman si sir, talaga nga naman eh. Ibig sabihin, ano sa tingin mo, ilang rounds lang yung kalaban mo, ganon. Ilang rounds lang tatagal siya yung kalaban mo. Ang sagot mo, hindi, 12 rounds. Sir, ang pinag-uusapan, fearless forecast mo, ibig sabihin, hanggang kailan lang, hanggang sa tingin mo, papatumba mo na yung kalaban mo. Hindi yung kung ilan talaga yung rounds. Pambira kay sir, ang gulo-gulo nyo kausap. Para marami tayong ma-raise na pondo. After this, are you hoping na matuldo ka na itong banatan ninyo lang yung banatan sa social media? On my part naman, nothing personal. It's just, really, sa totoo lang, I just saw a very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya lang ba? Ano sa kanya yun? He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanggap naman. Ayan, ito. May papakita tayo ha. Meron naghamon din dito kay Torre at makikita natin ito. Chotomate. Ayan. Ayan, ako po. Ayan, pagbumuka na yan. General Torre. Shucks. Kita mo yung pagbumuka na yan. Ako po. Wait lang ha. Chotomate. Ayan, may naghamon sa'yo. Torre, dapat ito na lang ang tanggapin mo. Ako, mas gusto ko ito kalaban niya. Match sila dito. Ito, pakinggan nga natin kung ano naman sinasabi nitong gagon to. Pasok! Yun, shoutout kay General Torre. Kasi parang nangihinayang kami kay Baste. Pag siya yung lalaban sa'yo. Siguro mas maganda kung ako na lang, na pag-usapan na rin namin ng Banateros, na ako na lang yung lalaban sa'yo. Kasi Sabado na yun eh. Ay Linggo na yun, malapit na yun. Baka wala na makuha ang ticket si Basti nun. Tama yun. Napag-usapan namin yan ng Banateros. I-push natin ito kay Torre. Hindi kasi siyempre, di ba? Di ba? Siyempre naman, masyado nang late eh. Sunday na yun eh. Daming appointment ni Basti eh. Papasagutin pa. Ito na lang, nandito na sa Maynila ito. Gusto mo, pumunta na ito ngayon na rin sa Araneta. Mag-antay na lang sa'yo doon. Kahit pa paano naman tsaka yung anong boxing gusto ko yung sa UFC ba? Yun. Para mas maganda. Andali, baka naman fried chicken yung baka mukbang yung sinasabi mo. Ano UFC? UFC fried chicken? KFC pala yun. Mali. Sorry. KFC pala yun. Iba pala UFC. MMA ang gusto nito. Yung walang gloves. Mas mababasag ko yung mukha mo. Nako po. General Torres, shout out. Nicolas, ano ba yan? Nako Nakalimutan ko pangalan mo. Basta Nicolas. Yung Nicolas Torre. Yun. Tayo na lang dalawa maglaban. Wag na si Basti. Oo Hindi nga mo naman. ka-match yun. Nako. Ayun na nga. Wag na daw si Baste. Nako po, paano po ito? Sir, boss, general, anong gagawin natin? Ito na lang daw maglaban. Kayo na lang. Hindi tama nga naman siya. Hindi naman sila match ni Baste, di ba? Una-una, ang pogi-pogi ni Baste. Di ba? Ang gandang, ang kinis-kinis, ang puti-puti. Kinis ng kutis. Sarap gasgasin, di ba? So, hindi sila match. Kung masusugatan si Baste ng bahagya, tapos ikaw bahagya din, ang layo. Wasak na yung mukha mo, mawawasak pa, lalo. Si Basti, ang ganda ng kutis nun. Ang ganda pa ng katawan. So, hindi kayo match. Eto, match kayo nito. Pareho kayo ng karakas na mukha nito. Pareho kayo ng karakas na mukha nito. Eto to. Para tinan nyo itsura. Di ba? Itsura pa lang, pareho na sila ng karakas na mukha niya. So, kahit magkabasagan kayo ng mukha nito, walang sayang dito. Sus.
Hindi sayang ang pagmumukha nito kung sakali masugatan. Baka nga madagdagan pa ng ng pogi points eh. Hindi kasi alam mo, may mga ganyan eh, yung pagkalalong nasusugatan yung mukha parang si Robin Padilla, di ba? Dati talagang may band-aid pa dito, lalong pumupogi habang nasusugatan ng mukha. Parang ganito eh. Kasi yung mga katulad ni Baste, pagka nasugatan ng mukha, sayang, parang kinis ng puto. Sayang naman ng kutis ni Baste, ganun. Dito, pag nasugatan mo ka, bagay yan, puro sugat dyan. Hindi, kaya nga, ano mo, Tore, maganda ito na lang si Jay Guevara. Kayo na lang. O, di ba? O, so, sana. O, anyway, alam nyo mga kababayan, ito lang sa totoo lang, medyo sabi ko nga, sa dami-dami ng sinabi ni Baste, okay? Sa dami-dami ng sinabi ni Baste, ang na puntirya nito ni Torre ay yung tungkol dun sa hamunan ng suntukan. Hindi, alam mo ang haba noon, yung sinasabi niyang, ito, papakita pa ako sa inyo ha, ito, papakita ko sa inyo to. Maganda ito eh. Ito yung isa sa mga komento niya. Okay? Tungkol sa mga, alam mo yun, sa mga buto-buto nung sabong. O, di ba? Alam naman natin, isang namumuno dyan etong si Torre din, di ba? Ito. Tungkol sa sabungero. Di ba sinasabi ko sa inyo, halata yung script eh. Taal Lake. Pwede naman dyan lang sa bakod ng kung saan ka na Taal Lake mo. Sabi ko, wadramo. May Taal Lake. Kung ako may tapon akong patay dyan na lang sa sauce. Di ba? Taal Lake. Nakasako pag stop fooling us. Then more vlogs. Nako. Sabungero na naging war on drugs. Na naging war on drugs. Ang pangit na palabas nyo. Ang pangit talaga. Kung sa Rotten Tomatoes yan, 15%. Kung sa IMDb, maybe IMDb is much more mainstream. 4. Wala. It's not a good movie. I'm telling you. Flop ba? Flop. Gago! Hindi, di ba patuloy na sinasabi natin with regards to sa sabong eh. Ngayon yung medyo nakakaduda kasi. Di ba? Nakakaduda yung mga, sabi nga ni Baste, bakit mo nga naman itatapon pa dun sa Taal wherein it's public, mas makikita, di ba? Bakit hindi mo, kasi sa totoo lang, may ano na eh, meron ng connotation doon, di ba? Na doon talaga tinatapon yung iba't ibang patay, ganyan-ganyan. Tapos doon mo pa itatapon, edi para bagang masyado mo namang given na, para mong ibinigay na kung ikaw yung killer, di ba? Sana ipesto mo doon sa wala pa, para at least hindi talaga mahahanap. Di ba? Walang makakahanap kasi hindi ba common yun na dito itatapon yung ano. Yun ang sinasabi ni Baste. Hindi po ako nagsabi noon, si Baste. Pero gayon pa man, yung i-connect pa sa war on drugs, itong sabong na ito, ang pangit talaga ng script. Ang pangit talaga ng script. Anong kalokohan yun? Hindi, bakit to natin to pinapakita? Kasi nga, sa dami-dami ho ng komento ni Baste, tila ito ang pinag-aksehan ng panahon ni Torre, yung paghahamon niya na suntukan. Hindi niya sagutin yung mga issue na dapat niyang sagutin, tulad ng mga itong kalokohan na idinidikit sa war on drugs. Di ba? Ito yung mga kalokohan. Sana, yan ang mga pinagsasagot. Wala eh. Alam naman natin ng karakas ni Torre.